What's up mga idol? Sa video na ito, samahan nyo kami ni paring Marvin na ikutin ang hilagang parte ng Luzon. Madadaanan natin dito ang parte ng Ilocos Sur at ng Ilocos Norte. Dadaanan din natin ang nakakamanghang Mount Kilang sa bandang Apayao. Mahaba-haba ang biyahe natin sa video na ito mga idol. Tara, samahan nyo kami at sana magustuhan nyo ang kabuuan ng part 1 ng ating paglalakbay sa Hilagang Norte. Alright! Alright! Ay, yan pala mga ditam. Dear Father, Son, Holy Spirit, Amen. Dear Lord God, ngayon na po yung biyahe namin going North Loop. Gayabay niyo po kami sa aming biyahe. Keep us safe. Alagaan niyo po yung aming mga motor at walang maging aberya. At ang aming mga katawan at lakas sa buong biyahe. In Jesus' name, Amen. Dear Father, Son, Holy Spirit, Amen. Let's go. Alright, let's go! Sa wakas mga dol, ito na yung araw na inaantay namin ni Sir Marvin na makapag North Loop bago ang pasukan. Pero bago mag-umpisa ang biyahe, tumuloy muna kami dito sa may Clover Hotel kung saan nagtatrabaho si Sir Dex at nagbigay ng bilang suporta sa atin at pinagkape tayo bago tayo makalarga. Dumating din dito si Sir Howard at nagbigay ng suporta sa amin at mga accounting advice para sa biyahe namin sa Norte. Yung biyahe pala natin ngayon mga idol, bale pinlano namin ng mga 2 months ito ni paring Marvin. Bale North Loop ito, parang sa Ironman, pero ang difference ay papasok tayo ng Apari and then babaybayin din natin yung Cagayan going Santa Ana para makita yung dulong daan ng Luzon sa bandang norte. And then pabalik, pababa, susubukan natin puntahan yung Calao Cave sa may Tugigaraw and then lulusot tayo ng Baler. Sana maganda yung panahon. Kung medyo pangit ang panahon, mag-Isabela tayo, Nueva Vizcaya at pabalik ng Pampanga. So mga dol, abangan nyo po yung aming video at sana maganda yung magiging resulta at magustuhan nyo. So tara, didiretso tayo ng vegan ngayon at baka abutan na tayo ng umaga. Let's go! Alright mga dol, dito na kami sa Madang Rosario at sa may La Union. Bale, halos 2 oras pa lang kaming naglalakbay. So, jingle lang kami dito and then tutuloy na tayo going vegan. Tara mga idol. Alright mga idol, dito na kami sa may parting dulo ng La Union. Subipen La Union. Ang haba pala ng La Union mga idol. So, bale dito baka malapit na tayo sa may arko ng Ilocos Sur, yung merong 1 North na nakasulat. Ito Province of Ilocos Sur. Diba dapat merong malaking arko? Baka sa kabila yan. Ito na yung tulay kasi yung ilog ng Ilocos Sur malapit na siguro yung arko kasi medyo mabagal na yung traffic flow sa mga few hundred meters mula dito. Siguro maraming mga nagpipicture. So after 238 kilometers, andito na tayo sa ano. Tagudin pa lang pala to. Ay, ayun na yung ano. Ayun na yung arko ng Ilocos Sur. Pag mula dito sa Tagudin. Sabi ko na maraming naka-stop dito maraming mga biyahero. So sakto magmula Bamban Tarlac hanggang dito mayroon pa akong 2 bars. So ito na yung arc ng Ilocos Sur. Nagdadrag yung motor ko So yun mga dol, Ilocos Sur 1 Ilocos Sur. So dito tayo galing tayo sa Cordillera at tinabihan tayo ng bus. Pinlock niya yung view. 239 kilometers. So hanggang Biga nasa 94 kilometers.
Konti na lang. Alright. Alright mga dol, dito na tayo sa may Tagudin, Ilocos Sur. Ang daming mga ano ngayon, mga nagtutour. So, galing sila ng Bulacan State University. Ayos ha, nakasabay pa namin sila dito. Time check, nasa around 3:20 AM. So halos tama naman yung schedule going vegan. Abot na tayo ng umaga, sakto ng vegan. And then mamaya roughly 8 o'clock or 9 o'clock nasa ano tayo, sa may Salsona para magpa-register dun sa tourism office. Hopefully kaya ng katawan, medyo pasikat na yung araw nito at medyo abutan na ng antok, no? So may motor namin, pahinga muna kasi parang nagda-dragging sila. Straight kasi yung biyahe namin kanina magmula sa Rosario. Tuloy-tuloy lang, almost 100 kilometers ata. At takbo namin mga 90 to 100. Medyo nag-dragging sila, mainit na siguro. So ayun mga dol, after dito didiretso kami ng vegan. And then sa may Salsona. Tara. Quick snack muna kami. Lumagpas kami ng konti dun sa Arco. Medyo marami kasi mga turista o mga nagpipicture dun sa Arco. Parang ano sila parang mga group tour galing Bulacan. Marami rin mga sorted na dumarating. Hinaharang yung daan. Kami na yung nag-giveaway. Tumabi na kami. Dito niyan kami dito, sa may Central Central Mart. Tumabi muna kami dito sa may kanto ng parang isang barangay. Dito sa may Tagudin. Snack muna kami dito. Spam sandwich gawa ni Carol, yung asawa ni Marvin. Thank you sa food. After dito, gas up lang. 2 bars na kasi yung ano ko gas. Vegan na sa Salsona. Umaga na rin yan mga dol. Let's go. Ganda oh. Ano bang tawag dyan? Lawa? Cove? Dagat? Pero parang siyang park sa gilid na pwede kang yan, mag-jogging, maglakad. Pero mukhang walang naliligo, walang nagsiswimming. Prohibited siguro. Anong lugar na ba to? Oh, ganda ng lugar. Dito na tayo mga dol sa bagong tulay, sa Kiwanis Club. Ay, Kiwanis Club. Ito na yung bagong tulay ng ano, Ilocos Sur. Atin, kita naragsak nga ba? Isang, hindi ba yan? Mag-right ka pa, right. Right. Oh. Ano? So yung mga dol, dito na tayo sa may tulay. Nakalimutan ko yung pangalan ng tulay na to. Banawan ba? Ito na yung bagong tulay na matagal nang dinadaanan. Ito yung luma. Dati nakakapunta tayo dyan. Nakaroon ako dyan kaso nahulog yung tulay dyan nung nakaraang bagyo. So yan, sayang naman. Pero sige yung ilog
Pag malakas yung bagyo, yung tubig na yun umaabot hanggang sa taas. Ay hindi, hanggang ano naman, mga gitna ganyan. Ang ganda dito mga dol. Ito ang tinatawag na Quirino Bridge mga dol. Bali nagsisilbi itong daanan sa mga trade ng mga lokal na produkto ng province of Ilocos. Gayon din ginagamit din ito para makatawid ang mga turista nagmula sa south. Ang ilog na nasa ibaba ng tulay na ito ay ang Abra de Vigan River at yung tubig ay nanggaling sa Cordillera Mountains. Nagawa ang tulay na ito during World War I at tinawag itong Banawang Bridge na hanggang ngayon ganun din ang tawag. Marami ng mga masasamang panahon ang dumaan dito pero nanatili siyang matatag. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong humina at dahil dun sa malakas na bagyong nakaraan, nahulog ilang parte nito na tuloy ang naging dahilan para isara sa publiko. Nakalamig ba yung kanya pa? Ayan na, bigat. Paano kayo mag-picture dyan? Mag-selfie tayo na ka rin, no? Kitang Yamaha. Okay. Ay, halanganin niya kayo. Yamaha. So, ang daan na to mga tol, papunta sa Calle Crisologo. At at the same time, may daan to papuntang Baluarte, yung lugar ni Chavit Singson. Ikot ka rin? Ikot na tayo. Layo ng U-turn pero kailangan sumunod. Dayo tayo dito. Kailangan sumunod. Nakarating na kami dito sa may Vigan mga dol. So dahil wala namang gagawin dito sa Vigan at ang pakay namin dito ay magpicture lang. So nagpicture na lang kami ni Sir Marvin dito mga dol. Pagtapos nito, tutuloy tayo sa may Salsona. Okay mga dol, tapos na kami mag-picture dito sa may Vigan. Didiretso kami sa may Salsona. 93 kilometers siya pero kung may makitang magandang kainan, baka kumain muna kami. Mainit na, marami na rin mga sasakyan sa daan. Hindi na pwedeng umataw dito mga tol. Marami nang sasakyan. Kailangan na ingat tayo dito. Hindi natin alam yung behavior ng mga driver dito. Di tulad sa Angeles City, pakiramdaman dito. Hindi ko alam. Hindi, joke lang yan. So tara, diretso tayong Salsona mga tol. Alright, dito pa kami sa may Bigan pa ba to? Kabugaw. Dito na kami sa may Kabugaw. Boom. Kabugaw, Ilocos Sur. At dito kami sa may Jollibee. Ay, tinamaan na kami ng antok at gutom. So dito muna tayo sa may Jollibee. Baka masarap yung Jollibee dito. Baka hindi kalasa ng sa may Angeles, may Pampanga. Nakakadagdag antok kasi yung dito, yung init. So ayun mga dol, dito muna at kakain. Alright. Okay mga dol, dito tayo sa Jollibee Kabugaw para breakfast muna. Grabe yung gutom, pagod namin. Pero sulit naman, maganda yung biyahe. Tayo Jollibee. Ang sarap. Double rice. Ito, 40 pesos. Bale, magmula dito sa Kabugaw, nasa mga 62 kilometers pa going Salsona. So probably 9 AM na kami makakarating doon. 9 to 10 AM. Tapos to Blazing Mountain of the Gods. Paka alas 12 na. Late kami ng konti.
o masasya kailangan magpahinga. Hindi pwedeng straight para safe. Tsaka alert tayo sa daan. So kain muna tayo mga tol. Alright mga tol, kakatapos lang namin na mag-breakfast sa may Jollibee dito sa may Cabugao. At ay didiretso na tayo sa may Salsona, no? Medyo mainit yung panahon ngayon, which mas okay na kaysa naman umuulan na mag-signal. Ba't ako nagsisignal light? Bakit pala yung daan? Hopefully hanggang sa Blazing Mountain of the Gods, ganito yung panahon. Pero mas maganda kung maulap ng konti para hindi mainit. So kaya ito yung Cabugao, bro, yung video yan. Okay na. So ito yung City Hall ng Cabugao. So marami na rin palang mga establishment dito sa Cabugao, no? So most of the things na kailangan mo andito na rin. 66 kilometers mga tol, going Salsona, bayan ng Salsona. Doon ay magpaparegister tayo bago pumasok bago pumunta sa Blazing Mountain of the Gods. Alright mga tol, dito na tayo sa may boundary ng Ilocos Norte. Ayan na, ito na yung arko. Magpipicture na tayo dito. So ito na, Ilocos. Welcome to Ilocos Norte. Parap talapar. Facing. So ito yung mga motor namin mga tol. Ayan, Ilocos Norte. Malapit na tayo mga tol. Let's go. Diretso na tayo going sa Salsona. Isang oras pa mga tol. Haba ng biyahe dito. Haba yung biyahe pero masarap naman yung pakiramdam. Kasi maganda yung lugar, maganda yung daan, maganda yung tanawin, no? Kita mo na yung bundok ng Cordillera dyan. Napakaganda ng daan dito mga dol. So magmula sa Cabugao, dadaan tayo ng Badok, Pinili, Bana, Marcos, Dingras, papuntang sa Salsona. Ganito halos daan dito mga dol. Malinis at maganda yung kalsada. Kaya kung mahataw ka, mapapasubo ka. So kami, pinili namin mag-ride ng swabe lang para ma-enjoy namin yung view dito sa lugar na to. Dahil kaming dalawa ni Marvin, first time kami dito mga dol. Grabe oh, kita niya mga dol. Ang ganda. Ang ganda ng view. Kikita mo, kulay blue pa sila kasi sobra layo pa niyan. Kala mo, andyan na lang eh. Mga ano pa siguro yan, 2 oras pa para makapunta ka sa kabila. Pare. Tumatabi, hindi man nagbusina. So yung tourism office dito. Ay, pwede po magtanong, saan po yung tourism office dito? Ito lang pala. Napagod na po kami. Salamat po. Joke time. Ay damulala. Ay, thank you. So andito tayo sa Solona. Hindi, nawawala yung S. Salsona Zone of Rising Sun. Ay, paparegister muna tayo dito. Ay mga tol, dito tayo sa may Salsona Tourism Office. Bale, ayan, dyan tayo magpaparegister. Tara, inquire tayo sa loob. Good morning po. Okay lang po mag-video. Okay lang. Din nakita lang namin sa mga vlog kasi yung sa Blazing. Tama ba yung dito muna pupunta? Yes po. Opo.
Opo, pila po. Malayo pa po dito yun. Yes po sir. Mga 40 minutes. 40 minutes na. Pari ka lang. Ano na? Pila po. Tangad 2. Oo. Ayon dito sa office mga dol, 4 AM pa lang na umaga, marami na ang mga pumuntang turista at mga lokal doon sa Blazing Mountain of the Gods. Kami halos alas 12 na tanghali kami nakadating dito at sobrang init. Pero sulit naman, maganda at mababait ang mga tao. Marami ang mga lugar na pwedeng puntahan dito mga dol. Kaso, kailangan mo ng mas mahabang oras kasi yung ibang lugar, kailangan mong mag-trek at hindi accessible ng motor o sasakyan. Nakakita lang po sa may border. Saan po? Border. Border. Apo. Salamat po. Ingat po sir. Salamat po. Thank you, thank you. May mga dol, nagbayad lang ng 20 pesos each para doon sa registration. So din, marami daw pumunta ngayong araw, so diretso tayo doon. Ngayon mga dol, tapos na tayo dito sa may tourism office. So ngayon diretso na tayo sa may Blazing Mountain of the Gods. Medyo maulap doon, no? Sana makisama yung panahon sa atin at makakuha tayo ng magandang footage doon sa lugar para maging magandang alaala para sa atin yung lugar. At may share ko sa inyo sa YouTube. Tulad ng pag-share ng ibang mga vlogger, no? Anyway, ano din naman para kapag nami-miss ko yung lugar, papanoorin ko din naman. Okay, let's go mga dol. Let's go to the Blazing Garado Mountains. Let's go. Marami palang pumunta ngayong araw. So expect namin konti lang kasi weekdays. Ganda, oh. Kaso maulap banda doon. Sana maganda yung panahon. Namaya siguro gagabihin tayo going pagudpud, or baka di tayo umabot. Kasi may lawag pa eh. Pero hopefully ma-accomplish natin yung mga plano natin ngayong araw. Ito yung border, mga militar. Dito ibibigay yung morning po. Ay, nasa kanya po yung Thank you. Ibibigay yung binayad natin na to sa sa tourism office na 20 pesos. Ayan, binibigay niya. Thank you po. Pagkatapos natin sa may Salsona Tourism Office mga dol, dadaanan natin ang bayan ng Nueva Eira. Isa ito sa mga municipality ng Province of Ilocos Norte. Ang daan naman na tinatahak natin ngayon ay tinatawag na Ilocos Norte Apayao Road, na kapag idiniretso mo ay makakadating ka sa bayan ng Butao. Meron din itong lusutan hanggang Claveria, Cagayan. So ita-drone muna namin yung lugar na to. Check nyo mga idol. Grabe yung tarik ng dito. Ang daan. Pinipiga ko na 35. Ganda. Grabe, 33, 32. Grabe yung tarik, tignan mo. Lumalamig na rin yung dito, yung hangin. Kaya medyo presko na sa katawan. Kanina talaga sobrang init. 3 bars na lang ako, andito kami. Grabe. Huwag sana ako maubusan ng gas dito. Patarik na patarik ah. Ang taas namin. Grabe yung dito.
Napakaganda ng tanawin. Sulit na sulit. Grabe oh, parang hinahatak. Ay, bumigay yung daan. Oh man. Grabe oh. Ganda. Nakatakot. Grabe, Abra District. Part ba ng Abra to? Grabe, yun ah. Umulan dito. Basahin daan. Buti na lang, di na natin na yung ulan. Hindi, mahirapan tayo. Tarik na naman, no? Mamaya, babalikan natin lahat to. Ito na naman yung ulan. Yung ambon. Ganda, oh. Ay, ganda. Kaso, delikado. Pag sumobra ka, shoot ka. Yun, no? Grabe. Ganda dito, alalay lang sa preno kasi medyo baka madulas. Pulo-pulo yung ulan dito kasi dahil sa mga ulap. Pero hindi naman siya heavy rain, mostly mist na malakas. You know, may mga ano na naman, fallen debris na naman. Ganda dito. Nakakamangha talaga ang lugar na to. Oh. Grabe yung ano dito, oh, mga bundok. Ay, oh, bumigay yun doon, no? Landslide. Grabe yung tarik. Matarik nga naman. Sunog na naman clutch bell nito. Maambon pero maaraw. Sakit sa mata. Uy, delicates to. Walang harang. Grabe. Huwag ka dapat pabaya dito, kundi 40 days kang hindi makikita. Oh, grabe no. Ay! Nabas. Grabe lalam. Magkano ka rin? May basa ako bitis. May basa ka bitis? May sapatos ako rin. Lalam yan. Grabe. Hala, maulap sa blazing. Tarik naman. Nahirapan yung motor ko. Asan na? Ito na yung Mount Kilang. Mount Kilang Pass. Hello po. Good afternoon po. Aba. Saan po yung yung blazing? Doon pa? 1 kilometer pa po. 1 kilometer po. Sige po.
Grabe, oh. So maglalag muna tayo dito sa may parang Kalanasan Apayao pala to. Zero verification grade. Saan po kayo punta? Dito lang po? Ay, sa Blazer. Opo. Alright, tapos na kaming mag-register doon sa border ng ng Blazing Mountain of the Gods. So andito na tayo sa part ng Apayao, mga idol. Grabe yung mist dito. Dito naman nag-build up yung tubig. Ayan na naman yung ulan. Grabe. Ganito talaga sa bandang part ng Mountain Province. Mountain Province ba to? O Cordillera Region. Pagtanghali daw maulan dito. Apayao. Hoy, ito na yung blazing. Uy, wow, ang ganda. Mount Kilang. Na? Ganda. Ganda, my lord. Wow. Your destination is on the right. Grabe, oh. Durutang Kempar. Ganda. Uy, ganda ng oh. Kaya balik ako. Grabe, ang ganda doon, no? Grabe, ang ganda. Thank you, Lord, nakita ko rin. Sa YouTube ko lang nakikita to, eh. Ganda. Alright mga dol, nandito tayo sa may Kilang Pass. Dito sa may Kalanasan Apayao. Unfortunately, nabutan tayo ng ulan dito. Basang-basa kami. So ito yung bundok na inaasam natin puntahan. Kahit medyo mahirap ay sinikap natin puntahan, no? Ito siya, medyo malop ngayon. Hindi masyado makita yung scenery, pero ito siya. Napakaganda, para kang wala sa Pilipinas. Kaso umuulan, di masyado makita yung view doon. Napakataas niya. Tingnan mo yung bundok na yan. Isipin mo dati nasa ibaba siya ng nakalubog yan sa dagat. Kasi parang rock formation na yan, parang clay na tumigas sa haba ng panahon. Tapos bumaba yung tubig, kaya siya naging bundok. Tsaka sa mga siguro, sa mga movement ng movement ng tectonic plates, no? Ganda. Para ka talagang wala sa Pilipinas. Sobrang ganda. Puntahin nyo ito mga dol. Napakaganda. Bale, kung pupunta kayo dito, papasok kayo ng Bakod, no? Bakod dati. Basta, papunta Lawag, and then Solsona, and then diretso dito. May mga babayaran kayong environmental fee, pero mura lang sila. Maganda. Alright. So may message dito. Mount Kilang is one of the highest mountain peak in the municipality. The mountain is embedded with marble deposit and referred to as Blazing Mountain of the Gods. Marble pala yan. Marble deposit. Ganda mga dol. Maganda, may drone ka dito. May drone kami dala, kaso pangit yung panahon, hindi kami makapagpalipad ni Marvin. Grabe yung tirik yung daan dito mga dol. Pababa na doon. Dito, pabalik doon. Pababa din. Ayun, nagkapote kami sa pangtaas lang. Kaya pantalon namin, sapatos, nabasa.
no, ang dudumi ng mga motor. Kami lang yung andito kasi sabi nung yung may daan doon, no? Kami lang dito kasi sabi nung sa border kanina, maraming pumunta dito tuwing umaga. Maraming pupunta dito tuwing umaga. Kapag afternoon kasi, madalas ganito yung sitwasyon. Bumababa yung ulap tapos nagkakaroon ng rain shower. Yan, grabe ang taas. So yun mga dol, at least nakita na natin. At pinakinggan tayo ni Lord. Pinahinto niya yung ulan. Baka makapagpalipad tayo ng drone. Thank you Lord. Yan o, napakaganda ng creation ni God, diba? Napakaganda. Sulit ang biyahe dito mga dol. Sulit na sulit. Alright. So ayun mga dol, tapos na tayo sa may Mount Kilang. Napakaganda ng view. Talagang breathtaking yung makikita mong tanawin sa lugar na yon. So habang kami pababa ay naka-encounter kami ng grabing fog dito sa lugar ng Mount Kilang, no? So bababa na tayo mga dol at didiretso tayo sa may lawag para i-check yung sand dunes doon sa lugar na yon. And sana makapagpalipad tayo ng drone or anuman ang pwedeng magawa natin doon habang may liwanag pa yung araw. Alright. Alright mga dol, tapos na kami sa blazing Mountain of the Gods. Fortunately, yun nga, umuulan sa taas. Hindi kami nakapagpalipad ng drone. Picture na lang kami. At nung pababa na, grabe yung ulan. Nabasa kami. So, andito kami ngayon sa Kapatagan. Kaming dalawa lang nakakapote. So, dumaan kami dito sa may Dangris. Hindi na sa Solsona. Mas mabilis kasi dito kung pupunta ka ng Lawag. Kung babalik ka ng Solsona, makakadaan ka ng Paway. Pero masyado nang malayo, kaya dito na kami naman. Habulin namin yung sand dunes kung possible makapagpalipad doon. Tignan nyo sa likod, yung ulan mukhang papunta dito. Hinahabol kami. Mukhang ayaw kaming nasa bundok. So yun, diretso tayo sa sand dunes mga dol. Pero mga dol, tinuro kami ng Google Map. Dito daw yung sand dunes. Graba dunes sata na punta namin. Ito daw yung pavements, concrete pavements. And then Kailera daw. Santa Maria. Check muna natin dito. Pwede po magtanong, saan po yung sand dunes? Ay, dun po po. Ay, yung kabila. Wala po dito. Pwede naman po, pero malayo din ho dyan. Papunta po ng Purok Silaw po diretso. Tapos po Kabatingan. Pero mas malapit. malapit. Sige. Diretsuin ko lang yung daan na to, no? Sige. Salamat po. Thank you po. Kuya. Then make a U-turn. Boss, saan yung sand dunes? Naka-Google Map kasi dyan, pero doon talaga. Oo, doon kami pumunta. So, may doon, letter T, waiting shade, letter T siya, ganon. Pag ganun kayo, right? Kaliwa muna. Diretso lang yan, kuya. Tapos? Sa dulo niyan, may waiting shade, pag ganon. Yung mag-right kayo dyan. Right. Sige. Thank you. Yan kasi yung Google Map na. Oo nga eh. Salamat. Tukyan tayo Ali. Left, tas diretso, tas may waiting shade. May waiting shade daw. Joke lang. Mayroong waiting shed. Tapos tapos magra-right. So mga dol, mali yung pinasukan namin kanina. Ngayon naman, hinanap namin sand dunes.
Ay, ita. Lawag Sand Dunes. Basa ko lang din, bala ko sa paratang vibrong balas. Alayok si Mapapar, oh. Ay, chiya. Kasi mapuputo yan. Oh, pasok mo dyan. Wapi yan, Sand Dunes. Oh, kaso paano papasok yung motor dyan? Ano, doon tayo, lawag, oh. Ah. Na? Kung magre-renta ka siguro. Kam, tipakin eh, oh. Alam mo dapat, tapos balikan tayo. Ini dagat ya, oh. Parang one eh. Imposible mo naman mapasok yung motor. Pababara lang. Pero bala mas bagay akin ano yung ka rin eh. Forward mo na ka rin eh. So ayan, dito kami sa Sand Dunes. Galing, oh. Dito kami sa may Sand Dunes. Paano sana kami magpapalipad ng drone, kaso bawal ata dito, na-detect. Ganda sana ng lugar, oh. Kaso wala kayong magawa. Override mo, par. Authorization zone na ba? Pwede kayo eh. Aircraft in authorization zone. Aircraft in restricted zone. Sayang naman. Ganda ng lugar, oh. Ito niya kaya vlog mo. Sayang. Ay, ganun pala dito. Ito kaya tayo sa dulo. Check natin kung ano yung meron sa dulo. Sayang naman. Ganda ng lugar, oh. Andun na yung dagat, oh. So yun, wala kang magagawa. Montage na lang sa cellphone. Hindi naman namin napasok yung mga motor dyan. Babaon lang sila. Restricted area, sayang naman. Sige, sasabihan ko, par. So yun, dito kami sa Lawag. Baka dito na kami magpahinga muna. Tapos bukas na itutuloy yung ating tour going sa north. Unable to take off. So ayan, oh, unable to take off siya. Sayang naman. Ay, ang ganda ng lugar. Bakit pinilag siya, no? May airport ba dito? Yun, oh, tignan mo yung mga tao doon, oh. Umakyat sila, oh. Par, gusto mo umakyat doon? Pagod na kami para umakyat. So yun. So mamaya na lang mga dol. Uwi na lang muna kami. Hanap kami ng matitiran dito. At balitaan na lang. Alright. So yun mga dol, alis na tayo dito sa may Sand Dunes. Wala tayong mapapala dito. So kailangan mo muna sigurong magrenta ng mga 4x4 para makapunta ka dun sa mismong Sand Dunes. And may mga nakasulat sa mga property na private property sila. Hindi mo sila pwedeng puntahan or pasukan. Hindi rin pwedeng pasok yung motor dahil lulubog lang sa buhangin.
Uy, rainbow. So yun, alis na lang kami. So ito yung first episode ng ating North Luzon tour, mga idol. Pumunta tayo dun sa Blazing Mountains of the Gods, and then dito sa sand dunes na mga field attempts, yung mga nagawa natin ngayong araw. Sama na panahon at restriction sa isang lugar. So bukas babawi tayo mga idol. Alright, abangan nyo yung susunod na video. Alright. So ngayon may nakita tayong transient dito sa Maylabaw. Nasa 500 siya per head. Pero naliligaw kami. Pansin namin dito sa Luwag, marami ang mga naka-vest. So isip namin city ordinance yung dapat naka-vest. So nagsuot kami ng vest. Baka may bayad yung penalty o mahuli ka man. So anyway, punta tayo sa aming transient house for tonight. Then naalis din kami ng maaga. Malaki ng progreso ng bayan ng Lawag. Grabe. Tsaka ganda yung city ordinance nila sa mga motorcycle riders na kailangan meron siyang vest. Pero marami ang wala. Siguro mga dayo tulad namin. Kanina wala man akong vest, pero napansin namin na, lalo na si Marvin, napansin niya maraming naka-vest. So nagsuot na rin kami, baka mahuli kami. Imbis na pantulog na lang namin, magbabayad pa kami ng penalty. Yung transient house namin na napili, andito siya, 500 per head. Travelers Inn ata ang pangalan. Dito lang siya sa daan na to. Casa Viajero pala yung pangalan. Tourist Inn. Yun to, may birthday. Sa wakas mga dol, andito na kami sa may Casa Viajero dito sa may Lawag City. Sa wakas nakapagpahinga na rin kami. Grabe yung biyahe namin magbuhat kahapon. So maraming nangyari ngayong araw mga dol. Marami tayong mga napuntahan lugar na madalang lang natin mapupuntahan. Sobrang ganda ng lugar dito sa norte mga dol. So ito, andito ngayon tayo sa may Casa Viajero mga dol dito sa may Lawag City. At bukas lalarga ulit tayo para pagpatuloy ang ating Luzon Loop. Alright.